Tatalakayin natin ang mga pinakamainam na dieta para sa may diabetes, type 1, type 2, pre-diabetic at iba pang uri. Ang dieta na ito ay makakatulong magkontrol ng blood sugar, magbawas ng timbang at maiwasan ang komplikasyon ng diabetes. Napatunayan din itong epektibo. Daan-daang testimonya mula sa mga may type 2 diabetes at pre-diabetic na gumaling sa kanilang diabetes. Kahit may type 1 diabetes kami, pwedeng mabawasan ang insulin na kailangan at bumaba ang HbA sa C levels namin. Mapapababa namin ito sa 6% o mas mababa sa pangmatagalan. Kaya ano nga ba ang diet na parang mahika? Nakakatawa, wala talagang iisang pinakamahusay na diet. Mukhang may dalawang magkaibang diet, dalawang magkaibang paraan. Pareho silang epektibo. May maraming taga-suporta ang bawat paraan na naniniwalang kanilang paraan ang pinakamabisang kontrol sa diabetes. Ang pinakapangunahing solusyon sa diabetes, ang unang paraan ay low carb o tinatawag ding keto diet. Sa low carb diet, kumakain ka ng maraming karne, itlog, keso at gulay na mababa sa almirol habang iniiwasan ng kanin, patatas at tinapay na mataas sa carbohydrates. Ang carbohydrates ay nagpapataas ng glucose. At kung gusto mo makontrol ito, kailangan mo lang bawasan ang carbs. Ang ikalawang paraan ay ang low-fat, plant-based diet, kung saan mas marami kang kinakain na prutas, legumes, patatas at iba't ibang gulay. Iwasan mo lahat ng sangkap mula sa hayop. Walang karne, itlog o keso. Narito ako ngayon, 15 taon mula na ma-diagnose. Kumakain ako ng mahigit 700 gramo ng carbohydrate araw-araw at ang ICC ko ay nasa 5.6 hanggang 6.0. Parang magkasalungat ang dalawang diet na ito, kaya siguro malalakas at parang kulto ang kanilang mga tagasunod. Kung ang isang tao ay nasa low carb na panig, maglalaan siya ng oras para kumbinsihin kang dapat kang kumain ng mataas sa taba at mataas sa protina ng mga pagkain. At hindi mo na dapat hawakan ang carbohydrates muli. Kung high carb plant-based ang isang tao, sasabihin niyang iwasan mo ang produktong hayop at huwag kumain ng maraming taba. Gusto kong malaman kung kabilang ka sa alinman sa dalawang panig. Kung oo, i-like mo lang o sabihin sa comments. Nakakatawa, wala sa mga diet na ito ang inirerekomenda agad sa mga bagong diagnose na diabetic. Madaming sinasabihan na kumain ng balanced diet, ibig sabihin ay konti ng lahat. Bakit epektibo ang mga alternatibong diet at paano nakakamit ng mga sumusunod dito ang magagandang resulta? Dapat pa natin pag-aralan ang mga diet na ito para mas maintindihan. Simulan natin sa low carb. Ang low carb diet ay nakabase sa ideya na mabilis tumaas ang blood sugar sa carbs kaysa sa taba at protina. Kaya ang solusyon ay bawasan ng carbs. Kapag kumain ka ng low carb, hindi lalampas sa 10% ng iyong calorie intake ang galing sa carbohydrates. At dahil dito, mas madali mong makokontrol ang iyong blood sugar. Pagkatapos ng ilang araw sa low carb diet, papasok ang katawan sa ketosis at magsusulog ng taba dahil kulang na ang enerhiya mula sa carbs. Dapat magsimula kang pumayat basta't hindi ka sobra sa pagkain. Maraming nasa low carb diet ang ganap na naaalis ang mga biglang pagtaas ng blood sugar at mabilis bumaba ang HbA1c. Ang low-fat plant-based diet ay hindi para agad mapabuti o mapanatiling stable ang blood sugar, kundi nakatuon ito sa insulin resistance. Habang dumarami ang taba sa cells ng katawan, tumataas ang insulin resistance at hindi magamit ng maayos ang insulin. Ang insulin ay hindi epektibo sa pagpapababa ng blood sugar mo dahil barado ng taba ang mga cells mo. Ang low-fat plant-based diet ay nagpo-promote ng whole foods na mataas sa carbohydrates at mababa sa taba. Sa plant-based diet, malaki ang tsansang pumayat ka, lalo na kapag may kasamang ehersisyo. Dapat mong makuha ang mas mababang HbA1c levels habang bumubuti ang insulin sensitivity mo. Ikalawang argumento para sa low-fat plant-based diet. Mas mataas ang enerhiya ng mga sumusunod dito kumpara noong nasa low-carb diet sila. At ang pangatlong argumento ay ang low-fat plant-based diet ay mas napapanatili sa pangmatagalan. Malaking tulong sa masamang kolesterol ang plant-based diet. Sa totoo lang, mahirap panatilihin ang low-carb diet ng matagal. Nagsisimula talaga akong mag-crave ng tinapay, patatas at kanin pag matagal na akong low carb. Pero kaya namang labanan ito. Ang aking pangunahing inspirasyon at kilalang tagapagtaguyod ng low carb diet ay si Dr. Bernstein. Isa siyang type 1 diabetic na na-diagnose noong 2 anyos siya at ngayon ay 88 taong gulang na siya. Kahit 88 na siya at may TPE sa diabetes, malusog pa rin siya. Patuloy nagtatrabaho sa diabetes clinic at namumuhay ng buo.
Matapos 76 na taon bilang type 1 diabetic, hindi siya kumakain ng higit 30 puong carbs kada araw. 6 sa almusal, 12 gag sa tanghalian at 12 gag sa hapunan araw-araw. Si Dr. Sairos Kambata, isang type 1 diabetic, ang pangunahing tagapagtaguyod ng low-fat plant-based diet at epektibo ang resulta niya. Kaya nandito ako ngayon. 15 taon mula na ma-diagnose ako noong 2002, nabawasan ko ng 40% ang paggamit ng insulin at kumakain ako ng mahigit 7 daag ng carbohydrate araw-araw. At ang aking AISA-C values na 3 buwang sukatan ng average na blood glucose mo ay nasa pagitan ng 5.6 at 6.0. At tama lang yun sa target range na gusto kong panatilihin. Kaya ano ang palagay ko tungkol sa dalawang diet na ito? Pareho silang epektibo dahil maraming sumusunod sa alinman at gumaganda ang AISA-C levels. Mas maganda rin ang pakiramdam at pumapayat sila. Pero may ilang problema rin ako sa diet na ito. Sa high-carb diet, tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. Kakailanganin mo ng mas maraming insulin at mas mahirap panatilihing nasa tamang range ang blood sugar mo, lalo na sa simula. Maaring maganda ang AISA-C mo sa huli, pero tandaan na hindi lang ito tungkol sa HbA1c. Mahalaga rin ang glucose variability na tataas din. Mas madalas tumaas at bumaba ang blood sugar mo kapag mas marami kang kinakain na carbs dahil nagpapataas ito ng glucose. Hindi maganda ang laging pabago-bago ang blood sugar. Iwasan mo ang biglang pantaas ng blood sugar pagkatapos kumain dahil masama ito sa'yo. Sa low-carb na diet, magiging mas stable ang blood sugar mo, bababa ang A1C mo, at kakailanganin mo ng mas kaunting insulin agad-agad. Lahat ng tatlo ito ay mangyayari agad. At maganda lahat yan. Pero malamang makakaramdam ka rin ng panghihina sa unang linggo. Pwede mo pang maramdaman na parang may trangkaso ka. Nagiging mahirap din ito sa katagalan kapag no-carb ang kinakain mo. Kung katulad kita, magka-crave ka ng tinapay at parang kailangan mo talaga. Pag tumigil ka sa low-carb diet at kumain ulit ng carbs, mas maraming insulin na kakailanganin mo. Kung nga sa low-carb diet ka, bantayan mo rin ang uri ng taba na kinakain. Kung araw-araw kang kumakain ng steak, hindi ito maganda sa'yo dahil sa saturated fats nito. Kontrobersyal ang dalawang diet na ito, pero gusto ko pa ring subukan. Plano kong subukan ng bawat isa ng mas matagal, hindi bababa sa 30 araw bawat isa. Pag natapos ko ang eksperimento, ibabahagi ko agad ang resulta sa channel ko. By the way, kung nagustuhan mo ang content ko at gusto mo pang matuto o gusto mo lang akong suportahan, sumali ka sa aking Patreon community kung saan pwede mo akong i-message ako ng direkta. Pwede tayo magpalitan ng mensahe at pwede ka pang mag-book ng coaching session kasama ko. Nasa video description ang mga link. Ang totoo niyan, kung talagang gusto mo maging bihasa sa paghawak man yung diabetes, kailangan mo simulan ang araw mo na maayos ang iyong blood sugar. Kaya kung masyadong mataas ang blood sugar mo tuwing umaga, huwag mong palampasin ang video na ito kung saan ibinabahagi ko ang 6 na tips kung paano maiwasan ang mataas na blood sugar sa umaga. I-click mo ito at panuurin mo pagkatapos. Makikita tayo doon. Paalam.